makapangyarihan yung Diyos na meron tayo at kilala natin. Amen po ba? Amen. Huwag po tayo susuko. Huwag tayong pagpapatinag. Patuloy tayo magpaturo sa ating Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante na galing tayo. Magbasa tayo ng Bible. Sabi ko nga, Lord, bakit ito yung binibigay mo sa akin? Sabi ko gano'n. Pero wala pa akong magawa eh. Yan talaga yung nire-reveal niya sa akin. And yung word, sabi niya gano'n, yung word mo, Panginoon, siyang nagtuturo sa akin para sumunod sa iyo. Kaya po ba nating sumunod sa ating? Amen. Kaisa niyo po ako dyan. Salamat sa Panginoon kasi merong plano ang Diyos sa buhay natin. Ginagamit ang storm na yan para maging matatag po yung bawat isa sa atin. Sabi niya gano'n, kapag ikaw ay dumadanas ng pagsubok, nandito yung pastor natin. Kung hindi mo kaya sa sarili mo na manalangin, hanap ka ng tao na sa tingin mo, isa siya sa mga katulong sa'yo para maipag-pray ka. Para maliwanagan ka, hanap ka ng tao po. Dito po, hanap kayo ng maging kaibigan niyo po. Hanapin niyo po sila. And Pastora Sinya and Pastor Dani, nandito po sila. Ang mga leaders po, pwede po kayo magpa-counsel sa kanila. Hindi po namin, pag narinig namin po yan, hindi po namin yan ilalabas po. Sa amin lang po yan at sa ating Panginoon Diyos. And yun po yun eh. Kapag may nararanasan po tayo na hindi natin kaya, balik tayo sa Diyos at hanap tayo ng kapatiran na pwedeng mag-advise or mag-pray para sa'yo. And for sure yan, meron siyang word na galing sa Bible na ibibigay sa'yo, isi-share sa'yo, na kung saan yun yung makakapagpalakas sa sarili natin, spiritually po. Sabi nga kung ganon, si Jesus ay nagpapagaling noon, si Jesus ay nagpokontrol mula noon hanggang ngayon. And huwag po natin isipin sa mga nararanasan natin, and yung nangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos yun eh. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And remember po, dyan sa mga pagsubok na yan, dyan po tayo pinatatatag spiritually. The more na nakakita po tayo ng mga miraculous things, yung faith natin ay nag-i-increase po yan. Kaya di po ba sabi ganun, di ba? Sabi niya, ang liit ng inyong pananampalataya. Matagal na nilang kasama si Jesus Christ, pero hanggang doon pa rin sila. Bakit po? Ito po kasi tayo, remember yung kabayo? Di po ba? Nakaganyan na yung kabayo. Walang left, walang right, walang left. Nakafocus lang po. Dapat lang po tayo mga Kristyano, nakafocus tayo. Saan po? Sa problema? Sa trials? No! Nakafocus ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po tayo dapat nakatuon na magmukmuk tayo hanggang manghina tayo. Dapat tayo ay nakatuon doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti ng Diyos kasi malalakas tayo, wala tayong sakit, may nararamdaman man, pero ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang kagalingan, our God is our healer. Diba? Makapangyarihan siya sa lahat. Yun yung itanim natin sa isip natin at sa puso natin. Makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sorry po, medyo ano na yung lalamunan ko. And sabi nga kung ganon, ang promises ni God sa bawat isa sa atin ay buhay at totoo at tunay po yan. Ang dapat po nating panghawakan, yung kanyang mga salita, na kahit anumang mangyari, gagawin niya yun para sa buhay natin. I-claim po natin yun.
Sabi po niya sa Isaiah 54 verse 17. Walang anuman sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibinintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod, bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Ano sabi po sa English po niyan, sabi niya, no weapons can form against you. Bakit po ako naiiyak? Kasi kahit anumang pagsubok yan, anak ka ng Diyos eh. Siya yung tagapagtanggol natin. Siya yung tutulong sa atin. Siya yung didepensa para sa atin. Kasi ganun siya kabuti. Ganun niya kamahal tayo. At sasamahan niya tayo. Gusto ko po na i-encourage ko about isa sa atin na magbasa ng Bible. Sister Jen, ang 40 mo naman. Ulit-ulit ka naman. Gusto ko ng Panginoon na tayo ma-align po natin yung ating mga sarili sa Kanya. Pinapaalala po sa atin na dapat tayo ay manalangin, magbasa ng Bible, and panghawakan ang Kanyang mga pangako. Yung salvation na natanggap natin mula sa ating Panginoon, ito po yung panahon para i-revive po natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Baka right now, sabi ko nga po kanina, examine natin yung sarili natin. Baka right now, nangangalawang na po yan. Stagnant na po yan. Pero sino ba yung tutulong sa atin para tayo ay muling mag-alag sa ating Panginoon? Only God. And ikaw. Kapag nag-decide ka po sa sarili mo, Lord, gusto ko mabago ito. Gusto ko iba naman, Panginoon, yung kalooban mo na, Panginoon. Hindi yung sarili ko, Panginoon. Lord, kayo na po ang kumilos sa akin. And gusto ko pong makita niyo po at kantahin niyo po to. Si Jesus, kahit saan pinipreach niya yung gospel, di siya natatakot, maraming nakikinig, sumusunod pa nga sa kanya kahit nasa bangka siya. Sumusunod pa sa kanya at gusto pa siyang habulin. Kasi nawiwili sila doon sa pakikinig nila ng salita ng Diyos through Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-preach kahit saan in the streets. So kung papakinggan itong song na to, itong song na to ay ginagamit din to ng ating Panginoon. Sundan natin at pakinggan natin siya. And kung gusto nyo kantahin siya, kantahin niyo po siya. Over
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Sabi niya ganon, the moment Jesus laid His hand doon sa storm at tumigil, yung mga disciples niya nagkaroon ng peace. Nagkaroon ng freedom. Wala nang storm po eh. Jesus take over doon sa storm po. And why sumunod kay Jesus? Because He is powerful. Amen po ba? Amen. Our God is powerful God and gusto niya mangusap siya sa iyo ngayon. Na kahit yung ano man yung kinaharap mo ngayon, anak, bumalik ka sa akin. Ako ang lakas mo, ako ang gagawa para sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa para sa sarili mo. Kailangan mo ako. Huwag po tayong tumambay po sa sitwasyon natin na nahihirapan po tayo. Lumapit po tayo, dumulog po tayo sa ating Panginoon. And God will perform miraculous things sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Ang Diyos, ang ating sovereign God, mahal niya tayo. Hinihintay niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Sobra-sobra yung pagmamahal niya sa atin. And gusto niya umasa ka sa Kanya dahil siya yung Diyos na may likha sa iyo. God loves you and He cares for you. Sa buhay na merong storm tayong kinakaharap, kapag kasama natin si Jesus Christ, there is peace and there is freedom. When you focus on God, not on circumstances, yung faith natin ay nag-i-increase po. And God will do the rest. Kung tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior in your life, you are the son and daughters ng ating Panginoon Diyos. And we are tagapagmana. Amen po ba? Dahil tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon Diyos, tayo ay inuutusan na sundin ang Kanyang mga salita. Hindi lang po natapos, sundin ang mga salita, manalangin para mag-grow tayo. Share with your friends. Share with your family. Share with your enemies. Pwedeng enemies po. Pero, ang Diyos po kasi kikilos para doon. Gaano man kabigat yung nararanasan natin, God will lift up us. Siya yung magbabangon sa atin, siya yung mag-i-strengthen sa atin, and huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po yumuko at manalangin. Father God, maraming po Panginoong salamat sa inyong mga salita. Kahit anumang storm, Panginoon, na danasin po namin,
We know, O God, kasama po namin kayo dahil itong storm na to, Panginoon, hindi lang siya basta dumating, meron po kayong dahilan, may purpose po kayo sa bawat isa sa amin, O God. Nawa, O God, kahit na dumanas kami ng kasaganaan, ng pagsubok, matuto po kami na laging lumalapit sa inyo, laging tumatawag sa inyo, Panginoon. Dahil kayo ay makapangyarihan sa lahat. And Lord, salamat sa pagyakap niyo sa bawat isa sa amin. Alam po namin, O God, mahal niyo po. Mahal niyo po kami, Panginoon. At nais niyo po kami, O God, na manatiling hanggang wakas, Panginoon. Patatagin niyo kami sa anumang mga pagsubok, O God, na amin nararanasan. At salamat sa pagtuturo na kami ay dumadanas sa mga pagsubok. Kayo po yung kalakasan namin. Nag-i-increase po yung faith namin. Dahil may mga pangako po kayo na hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami iiwanan, Panginoon. Kasama po namin kayo palagi. Hindi po kami alone, Panginoon. Dahil kayo yung kasama namin lagi sa buhay namin. Lord, restore our faith, O God. Restore yung paano kami makikipag-usap through your words and through prayer, O God. Restore us, O God. Huwag niyo po kami hayaan na umasa, Panginoon, sa sarili naming kakayanan. Hayaan niyo pong matuto kami na umasa, magtiwala sa inyo, Panginoon. Ilagay namin yung focus sa inyo, Panginoon, na kayo ang masigit na may magagawa kaysa mga sarili namin. Lord God, tulungan niyo po kami na makasunod sa nais niyo po, na ma-share din po namin ang inyong mga salita, O God. Lord, dalahin ko po ang lahat na naririto at yung wala po dito, Panginoon. I declare blessing, prosperity, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, O God, at yung wala din po dito. And even yung nasa online, O God. Lord, we declare blessing, O God. Healing, O God. Healing, Father God. Kayo yung Diyos, O God, na nagpe-perform the miracle noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Gaano mang kabigat, kalaki ang mga dinadanas namin ngayon na trials, O God, problems, O God. Napakaliit po ito sa inyong harapan, O God. Patatagin niyo po kami at patuloy kaming turuan na magtiwala sa inyo, Panginoon, na laging lumapit sa inyo, Panginoon, kausapin ka bilang Ama ng buhay namin, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa pagmamahal niyo, O God, naririto po kami hanggang sumunod, O God. Thank you, O God, and hayaan niyo pong manatili ito sa aming puso at isipan, at ang kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay patuloy namin hinihingi, O God. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong Holy Spirit na siyang gumabay sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na purihin po ang ating Panginoon. Kaya tumayo ni Pastor, joke lang. Praise the Lord. Busog na po tayo? Amen. Busog na? O di wala na tayong pinadagdag pang dessert. So, napakinggan natin. Tayo, from generation to generation, nagbabago ang lahat. Nagbabago yung mga taong ginamit niya noon. Lahat yun, nagkaroon ng mga problema. Mula kay Moses, kay Joshua, sa mga hari, kay David, lahat. Hanggang ngayon, tayo ngayon ang buhay na ginagamit ng Panginoon. Ito ang generation natin na huwag tayo mawala, sabi nga doon sa kanta, fill my cup, Lord, kasi kulang na. Nabawasan na yung cup ko, punuin ko pa ulit ito. Punuin ng Panginoon yan. Sabi niya, fill my cup, Lord. I lift it up to you, Lord. Punuin mo ulit ako. Nagkukulang na po, nababawasan na yung dating binigay mo. Kailangan ko ng dagdag, kailangan ko ulit, punuin mo ulit ako. Walang ibang makapagpupuno ng cup mo.
ang Panginoon lang. Bakit kulang? Kasi hindi ka na humihingi. Akala mo matibay ka na, maaaring ganon. Akala mo strong ka na, pero nakatingin pa rin sa'yo ang Panginoon. Lahat ng mga ginamit ng Panginoon during those Old Testament time, kulang. Pero sa kanilang kahinaan, binigyan sila ng kalakasan ng Panginoon. Kahit sino sa atin sa panahon ngayon, kaya gamitin pa rin tayo ng Panginoon. A church without evangelism is not a church at all. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, not member, but disciple. Yun po, may nabasa ba kayong members sa Bible? Wala. Kung ginamit yung mga mahihinang tao noon, walang kaalaman, walang karunungan, kaya gamitin pa rin tayo ngayon. This is our time. Ito na ang generation natin. Nandito tayo sa church, inipon tayo, tinuruan tayo every Sunday, nakakapakinig tayo ng message. Para meron tayong lakas to carry on. Pero sometimes, nagsimba naman ako eh. Anong message? Maganda. Ano nga? Basta maganda. Hindi mo naman alam kung ano na yung message na yun. Nandito tayo para magamit tayo ng Panginoon. Love God and make Him known. Kung paano pinagpala ang buhay mo, magpala ka rin sa iba. Binigay sa iyo yung salita. Pero hindi dapat magiging stagnant na sa iyo lamang. Selfishness yun. Dahil ang gusto mo, ikaw lang. Kailangan, ibahagi mo ito. Ipamahagi mo sa iba. Sabi nga ni Sister Jenny, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa marketplace mo. Ano yung marketplace mo? Kung saan ka nagtatrabaho, sa school, sa mga kaklase mo. Tayo ngayon, ang mensahero ng Panginoon. Tayo ngayon, ang buhay na patutuo ng kanyang mga salita. Nakikita ba yun sa atin? Dapat nakikita yun sa atin. Dala-dala natin yan. Ang Diyos ay nasa ating puso. He is a spirit. At sinasamba natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Nandiyan siya sa iyo. Nasa puso mo siya mula nung tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Pero ay hindi makakagalaw ang Panginoon hanggat hindi mo binubuksan ang bibig mo. God is fully dependent upon the words that you are talking about. Kung hindi mo bubuksan ang bibig mo, hindi siya gagalaw. Kung ano ang sasabihin mo, susunod ang Panginoon sa iyo. Because God is in you. Nandiyan siya sa iyo. Kung anong lalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari sa iyo. Ganun po katindi kung naiintindihan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ganun ang sinasabi sa ating lahat. Fully dependent ang Panginoon sa ibubukan ng bibig mo. Kung ano ang sasabihin mo, yun ang mangyayari sa mundo ito. Sabi natin, maraming korupsyon, maraming mga hindi na magagandang bagay, dahil dyan naghihirap ang tao. No! Because they turn their back to God. Tumalikod po ang maraming tao sa Panginoon, kaya dumaranas ang tao ng kahirapan, ng problema, dahil iniwan na nila ang Panginoon. Kaya sabi natin, merong revival. Sino ang nire-revive? Kung nagkasakit, na-stroke. Pero, nakaranas na sila ng kagalingan noon na kailangan i-revive. Kailangan papag-alapin muli, ulitin, ibalik muli ang dati mong pagkauhaw ng bago ka pa lang na nakakilala sa Panginoon. Uhaw na uhaw ka. Biyernes pa lang, gusto mo, ihanda mo na yung damit mo, yung gamit mo. Pero ngayon, hindi na. Sanay ka na kasi. Sometimes, pag nakasanayan na, ito na nagiging focus mo, sanay naman ako na eh. Kaya pagdating mo dito, baliktad yung sapatos mo, baliktad yung bulsa mo, magkaiba ng kulay, ang mga hindi magagandang bagay sa buhay mo, dahil nakasanayan na. So, ibalik natin. Kaya nga, Lord, konti na lang ang laman ng cup ko. Fill it again, Lord. Fill my cup, Lord.
I lift it up to you, Lord. Itaas natin ulit yung sarili natin. Yan ang gusto ng Panginoon. Nakapakinig tayo ng magandang balita. Pagkain ito ng ating kaluluwa. Dahil ang katawan natin, kumakain tayo ng physical na pagkain, pero yung puso natin, yung kaluluwa natin, yung espiritu na nilagay ng Panginoon, na walang pwedeng kumalaw sa espiritu na nilagay ng Panginoon sa iyo. Ang na-born again sa iyo ay yung espiritu. Walang pwedeng kumalaw niya sa utak mo because you are saved. Do you know that you are saved? Ito ang nagkaroon ng kaligtasan sa buhay mo. Pero paano ang physical na katawan mo? Nandito pa rin tayo sa mundo. Dahil tayo ngayon ang instrumento ng Panginoon sa mundo ito. Sabi natin, without evangelism, no church. Hindi yan tinatawag na church. Yan ang gusto lang ng Panginoon sa isang church. Pag i-ebanghelyo nang narinig nilang magandang balita, ipamalita ito upang, sabi, that none should perish, para lahat ng tao makarinig at magkaroon ng kaligtasan. Yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya ng mga tao nahihirapan, nagkakasakit, maraming problema. Akala nila yung problema bahagi na daw ng buhay. Hindi yan ang gusto. I came that they might live life and have it more abundantly. Sabi ng Panginoon. Yun ang gusto niya. Pero mukhang abundant ba tayo? Kayo po ang makakasagot niya. Tuloy tayo muli ng Panginoon. May bago. There is hope in the Lord. There is power in the Lord. There is strength in the Lord. Ganyang katindi kung magmahal ang Panginoon sa atin. Dahil nasa sa iyo siya, meron ka ng lahat ng ito. Sinangkapan ng kanan niya, meron ka ng lahat ng kailangan mo. Pasalamat ka sa Panginoon. Dahil tayo nasa mga kamay niya. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang tao ang nagbabago at lumalayo. Kaya every time kapag natatalo yung mga Israelite, babalik sila sa Panginoon. Ano ginagawa ng Panginoon? Palalakasin muli sila. Bibigyan sila ng mga pangangailangan nila. And then after several years, nakontento na naman yung mga tao nakipabayan sa mga ayaw ng Panginoon. Lumanas na naman sila ng kahirapan. After that, iiyak na naman sila sa Panginoon. Maaawa na naman ang Panginoon. If my people who are called by my name, sino yung tinatawag na sa pangalan ng Panginoon? Sino yun? Tayo yun. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal your land. Ito lang ang katugunan ko para sa atin. Para sa mga Pilipino, para sa mga natin dito sa bansang ito. So, pinag-pray natin, Lord, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi po kasama yun sa opening ng prayer ko. Na madama natin ang muli, magkaroon tayo ng kalakasan na mapapurihan, mapasalamatan, at idulog sa Panginoon. Lord, punuin mo ulit ako. Punuin mo ulit ako. Kung paano binigyan mo ako nung una, punuin mo ulit ako. Makikita yan sa buhay mo. Makikita yan sa mga katabi mo, sa mga kasama mo, na tayo, kapag pinuno ng Panginoon, abundant, siksik, biglig at umaapaw pa ang mga pagpapala sa buhay mo. Ano yun? Kalakasan, kaginawaan. Pag iniin natin ito sa Panginoon, pero kailangan malinis tayo. Tandaan po natin, hindi nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa marumi. Gusto niya malinis tayo, na kapag umarap tayo at humingi, ariglado ka, pasado ka. Bakit? Kasi inuna mo siya. Sige first, kaya lagi paalala sa atin, hanapin mo muna ang paghahari ng Panginoon sa buhay mo. And all these things shall be added unto you. Kailan yun? Pag hinanap ko siya, pag bumalik ako, pag
naglingkod ako sa paglilingkod ko na ipinahagi ko ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko, then I will have the strength, the power, and the love of God. Ganyan kung magmahal ang Panginoon. Walang kulang sa buhay mo. Kaya, kung kulang ka ngayon, itaas mo sa Panginoon yung cup mo. Alin yung cup mo? Yung puso mo. Lord, fill my cup, Lord. I lift it up to you, Lord. Siya lang ang makakapagpuno ng lahat ng pangangailangan mo sa kapanahon. Nakikita natin ang takbo ng mundo. Maraming pananakot, maraming nagbabadya. Nakikita natin talaga. Sabi natin sa Iraq, during that time, 1,000 lamang ang mga Kristiyano, pero ngayon, million na. Bakit? Merong revival na dati nilang nakilala ang Panginoon, tumalikod sila, pero ngayon, nagkakaroon ng revival sa iba't ibang parte ng mundo. Nagkakaroon na ng pagbabago. Dati hindi natin nakikita na lumulutang ang mga kotse sa iba't ibang lugar dahil sa baha. Sobrang lamig, sobrang yelo, kapantay na ng mga bahay ang mga snow. At kapag hindi pinala ito ay napakadulas. Walang makalabas ng bahay, walang makapunta sa grocery, sarado ang lahat. Why? Call unto God and will answer thee, and I will show you mighty things which you do not know. Ganyang kakamahal ng Panginoon na lumikha sa iyo sa mundong ito. May plano siya sa buhay mo. May plano ang Panginoon sa buhay natin lahat. Lahat tayo. Walang maiiwan. May plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, siguro sa oras na ito, katapos natin magpatanggap sa mga nasa online, pwede na tayong maggrupo, pag-usapan natin ang buhay natin sa kagrupo natin. Magpatotoo tayo, magpalakasan tayo. Walang manghihina ngayon, magpalakasan tayo sa grasya ng Panginoon. But this time, let us pray for those online. Sa lahat ng mga gusto pong tumanggap sa Panginoong Jesus na sa online, sa pagkakataong ito, sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin po, Lord, salamat po. Narinig ko ang mensahe mo sa araw na ito. Ako po ay isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, nilubuksan ko po ang aking puso sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan. Salamat po sa biyayang ito. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Ngayon po, pupunta na tayo sa ating group. Yung mga lumalaki pong grupo, i-divide na natin para makapag-usap po sila, magbukasan ng kanilang mga puso. Okay daw muna po. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinagpala po ba lahat? Nabusog po ba lahat? Ngayon po, magkaloob po tayo sa ating Panginoon at ibabalik niya yan ng maraming beses sa inyo. Manalangin po tayo. Thank you, Lord, O God. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat, O God, sa araw na ito, Panginoon, na pinagtutulong mo kami muli, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga kaloob, Panginoon, ay kayo po ang magbabalik nito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, O God. At maging kagamit-gamit dito ito, Panginoon, sa aming bayis-ambahan, Panginoon. Maraming pong salamat sa bawat isa, O God. Patuloy po silang pagpalain ang kanilang trabaho, O God, at ang kanilang sambahayan, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you. Pinatawagan ko po ang mga nandito na po pala. Sorry.
po tayong pumunta sa ating mga kanya-kanyang cell group. Punta po tayo sa kanya-kanyang cell group.
ay libre. Pero magdala pa na po kayo ng ID nyo, hindi pwedeng nakikita lang, kailangan po may prueba. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng gamitin yung ibang ano po. So, picnic 1, shed 1, number 1 and 2. So, dalawa po yun. Ang start po natin, pwede na po pumunta kasi 7 o'clock. Pero 8 to 3 o'clock po tayo. So, mga dadalhin nyo po, siyempre yung sarili nyo, bring your own bottled water o yung lagayan nyo ng tubig. Though may dalang naman tubig, kaya lang para may sarili-sarili po tayong water, bottled water. Tapos, kasi may kanya-kanya din po tayong pagkain. Pero, pwede po magdala ng food to share. Yan po. Sino po yung adobo? Ay po. Tsaka yung utensils nyo, siyempre sarili nyo po. Sabi nga, bawal din ng mga plastic. Hindi pwede yung kapitbahay daw po. At least naka-rubber shoes, wag lang po naka-slipper para kapag maayos po pag gumalaw kayo. Bring umbrella po in case na umulan. Tapos, panyo na mahaba. Kailangan po natin yon. Bawat isa dapat may panyo na mahaba. Kayang ibalot bandana. Bandana. Opo. Tapos, kung pwede po, magdala ng stick o patpat o yung panungkit. Secret. Kasi pag... sa Wednesday. Doon na lang. Sa Wednesday group na yun. Okay. Naka-assign na daw po yun. So, pwede lang hindi. So, naka-assign na sa Wednesday group. Yun. Tapos, siyempre, dali nyo lang po yung Bible nyo. Baka malobat kasi yung cellphone nyo. So, and then, ball pen or pencil pen, papel or notebook nyo. Tapos, markers, glue, tape, scissors, yarn. Meron na po kayo para mga supplies. Tapos, at least garbage bag para hindi po tayo magkala. Yun. Tapos, yun po, kailangan magpa-register po. Sabi nga, wala masyadong po doon. Maingay, pero gagawin po natin ang goal po natin, yung ating vision na love God and make it known, magkaroon tayo ng unity. So, tayo na po tayong lahat. Tawagin na po natin ang youth ministry. Pabatanan ko po tayong yung music ministry. Are we blessed po? Yes! Amen! Dahilan kung bakit ako'y may
makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya na namuna sa amin sa araw na ito. Tunay nga po na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po nga pong ingatan ang bawat isa, patuloy na pagpalain, maging sa mga nasa Facebook Live, O Lord God. Lord, continue to bless them, O Lord God, even our family, O Lord God. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng mga problema, ikaw ang bibigyan ng kasagutan. At hindi po kami pinababayaan, hindi po kami pinagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! And glory to God! God bless you all. God bless. God bless.